Nagsisimula ang pelikula nang biglang nagising si Aiden at biglang nakarinig ng nakakakilabot na sumisitsit sa labas. Pumunta siya sa balcony at nakita niya ang isang military helicopter na bumagsak sa kalapit na gusali. Takot na takot si Aiden, maingat siyang sumilip at tumingin sa ibaba. Nakita niyang nagtatakbuhan ang mga tao, at kasama sa kanila ang kanyang kasintahan na katatapos lang magdamag. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit naabutan niya ang kanyang kasintahan at isa pang tao na tumetalon sa isang mas matandang lalaki at kinagat siya ng ligaw. Agad na nahihilo ang nalilitong Aiden, ano ba ang nangyayari? Padebog siyang bumalik sa loob ng bahay, isang lalaki ang sumugod, isang kapitbahay. Bigla na lang daw nabaliw ang kasama at nakiusap kay Aiden na pasukin siya. Bago pa makapag-react si Aiden ay pumasok na ang lalaki sa banyo. May malaking hiwa siya sa batok, napagtanto ni Aiden na may mali at kumuha ng matalim na kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, biglang nag-broadcast ang TV ng balita na mayroong zombie virus outbreak sa lungsod, at sinumang makagat o makalmat ay mahahawa. Sa sandaling iyon, lumabas ang kapitbahay ni Aiden at nakita ang balita sa TV, nagmamadali niyang ipinaliwanag na ayos lang siya. Ngunit naging pula ang kanyang mga mata. Kinuha ni Aiden ang matalim na kutsilyo at sinabihan ang kanyang katabi na lumabas. Ang kapitbahay, na hindi pa ganap na nag-mutate, ay tuluyang umalis sa silid. Mabilis na lumapit si Aiden at nilock ang pinto. Sa sumunod na segundo, may malungkot na sigaw ng tulong mula sa labas. Tiningnan niya ang mata ng pusa at nakita niyang kinakagat ng zombie ang kanyang kapitbahay. Tinakpan niya ang bibig niya at napaupo sa sahig. Hanggang sa gabi ay hindi niya nalampasan ang kanyang kalooban at kinailangan niyang gumamit ng alak upang manhid ang sarili. At isang text message mula sa kanyang ama ang nagpasindak sa kanya kaagad. Hindi rin maganda ang kalagayan nila, nagmamadaling tawagan ni Aiden ang kanyang ama, ngunit hindi sumasagot ang kabilang partido. Ngayon kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Hinarang niya ang pinto ng kwarto niya na may refrigerator para hindi makapasok ang mga zombie. Ang kama ay inilipat sa sala upang masubaybayan niya ang pinto sa lahat ng oras. Tinatakan din niya ang mga bintana para hindi siya mahanap ng mga zombie sa labas. Ngunit madalas na kumatok ang pinto, hindi niya alam kung zombie ba iyon o tao. Ngayong gabi ay may biglang kumatok sa inidoro, biglang sumama ang pakiramdam ni Aiden. Kumuha siya ng baseball bat at dahan-daang lumapit. "Oh Diyos ko, isa itong zombie na nahuhulog sa tubo ng bentilasyon." Nataranta si Aiden at nagtago, nakita niya ang zombie na nakadapa sa sala. Nasa lalamunan niya ang puso niya, sa kabutihang palad, hindi siya natagpuan ng zombie noong una. Sinasamantala ang puwang na ito, maingat siyang umatake mula sa likuran. Sa unang pagkakataon na pumatay siya ng isang zombie, si Aiden ay mukhang medyo nabigla. Nang malagpasan niya ito, itinapon niya ang katawan sa balcony at saka ginamit ang surfboard para harangan ang ventilation pipe ng toilet. Ang gaganda talaga ng mga zombie na ito, ang tubo ng ventilasyon ay maaari ding i-burrow in. Ngunit kailangang harapin ni Aiden ang higit pa sa mga zombie. Sa loob ng ilang araw, ang tubig sa kanyang bahay ay tumigil sa paggana. Wala na masyadong pagkain, nasa bingit na siya ng pagbagsak. Isang araw sa wakas ay nakakuha siya ng signal sa kanyang cellphone. Tuwang-tuwa, kinuha niya ang kanyang telepono at nakitang ito na ang huling mensaheng ipinadala sa kanya ng kanyang mga magulang. Hinawi niya ang mga takip ng bintana at inilagay ang lubad sa leeg niya. Ngunit nang magpasya siyang sipain ang bench, bigla siyang may nakita sa labas ng bintana. Napatigilid si Aiden na may pagtataka sa mukha at nakitang may babae sa balcony ng katapat na building. Hindi niya akalain na may mga buhay na tao, hindi ka panipaniwala. Sa sobrang saya niya ay muntik na niyang masakal hanggang mamatay. Madaling nakalaya mula sa mga pagpigil, hindi na makapaghintay si Aiden na pumunta pa sulong, nakahiga sa bintana upang tingnang mabuti. Ngunit hindi nagtagal, isinara ng babae ang mga kurtina. Ngunit ang presensya niya ay nagparamdam kay Aiden na hindi na siya nag-iisa. Kinagabihan, medyo nag-ayos si Aiden, kinaumagahan ay lumabas siya sa balcony para kumustahin ang babae. Ang pangalan ng babae ay Eva, at natagpuan din niya si Aiden. Ngunit may mga zombie sa ibaba, sensitibo sa tunog. Sa text lang sila nakakapag-usap dahil alam niyang walang tubig si Eva,
Hinagis ni Aiden ang isang lubad at gumawa ng isang simpleng cableway, na nag-iisip na dinadala siya ng tubig. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumama ang bote ng tubig sa rehas, at ang tunog ay nakaakit ng isang zombie. Lumipad siya sa pader at mabilis na umakyat patungo kay Eva. Para protektahan si Eva, tinamaan ni Aiden ang zombie gamit ang bote ng tubig. Matagumpay na naaakit ng kanyang aksyon ang atensyon ng zombie. Tumalon siya pababa ng hagdan at dirdiretsyong tumakbo papunta kay Aiden. Isang zombie ang nasa pintuan, at patuloy itong kinakalampag. Napakadelikado ng sitwasyon ni Aiden, sinabi niya kay Eva na bumalik sa loob. Pagkatapos ay isinara ang pinto ng balkonahe at hinawakan ang pinto sa kanyang katawan. Ang ingay sa labas ay biglang huminto, ngunit ang panganib ay hindi nagtatapos doon. Isa pang zombie ang dumating sa balcony, hindi niya mabuksan ang pinto, kaya hinampes niya ang salamin gamit ang kanyang ulo. Kinuha ni Aiden ang paniki at naghanda upang labanan ang zombie. Bagamat binasag ng zombie ang salamin, hinimite siya sa sarili. Si Aiden ay nagmamadaling lumabas ng balcony at inatake ang nahulog na zombie na parang baliw. Alam ni Aiden na kung mananatili siyang ganito, tiyak na mamamatay siya, kaya kailangan niyang lumabas at maghanap ng mga kapaki-pakinabang na supply, at pagkatapos ay humanap ng paraan para makaalis dito. Humugot siya ng lakas ng loob para itulak ang pinto ng silid. Ang pasilyo ay kakaibang tahimik, ang bangkay lang ng kapitbahay ang nakatambay. Nahanap na lang niya ang susi ng kapitbahay nang makarinig siya ng paggalaw sa likuran niya. Walang oras si Aiden para makatakas, kaya kailangan niyang maglaro ng patay. Sa kabutihang palad, hindi siya natagpuan ng mga zombie. Sinamantala ni Aiden ang pagkakataong bumangon at gamitin ang susi para buksan ang pinto ng kapitbahay bago dumating ang mga zombie. Binuksan niya ang kwarto at nakita niya ang isang bangkay na nakahandusay sa kama. Ibinato niya ang helmet sa kanya, ngunit walang reaksyon. Nang matiyak niyang ligtas na ito, nagsimula siyang maghanap ng mga panustos sa bahay. Binuksan niya ang refrigerator, at ang amoy ng pagkabulok ay tumama sa kanya. Buti na lang at may isang bote ng peanut butter at isang bag ng hindi pa kinakain na cookies sa aparador. Natuklasan din ni Aiden na ang kanyang kapitbahay ay mahilig sa pag-akyat. Pagkatapos ng maraming paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ang isang hiking bag sa ilalim ng kama. Pero pagkaabot pa lang niya ng lubad ay may nakita siyang isang pares ng paa. Oh hindi, isa siyang zombie, tumalon siya kay Aiden. Nagmamadaling kumuha ng ice pick si Aiden para patayin ang zombie at saka mabilis na umuwi. Bago bumantong hininga ay agad niyang tinanggal ang damit at tiningnan kung may kagat ba ang katawan. Buti na lang, false alarm lang, ang mas ikinatuwa pa ni Aiden ay 2 walkie-talkie ang nasa loob ng bag. Sinamantala niya ang gabi upang maiwasan ang mga zombie at nakipagsapalaran sa gusali ni Eva para ihulog ang walkie-talkie kay Eva. Dahil matagal na siyang walang kausap kinaumagahan, narinig ng boses ni Eva ang walkie-talkie. Malayang nag-uusap ang dalawa sa mahabang panahon na para bang nakalimutan na nila ang katapusan ng mundo. Makalipas ang ilang araw, nauubusan na siya ng pagkain. Umakyat si Aiden sa ventilation duct ng banyo at naghanda upang maghanap ng mga panustos sa ibang mga silid. Ang amoy dito ay masama, ngunit ito ay mas ligtas kaysa sa pagpunta sa labas. Pumili siya ng kwarto at tumalon pababa. Matapos matiyak na ligtas ang lahat ng mga silid, ibinaba ni Aiden ang kanyang bantay at nakakita ng maraming pagkain sa kusina upang mapanatili silang buhay sa mahabang panahon. Hindi na siya makapaghintay na sabihin kay Eva ang magandang balita. Si Eva naman ay nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Aiden na ligtas ang lugar at may nakaharang na refrigerator sa pinto. Doon lang napagtanto ni Eva na may mali, bakit nakaharang ang refrigerator sa pinto kung walang tao sa bahay. Sumama ang pakiramdam ni Aiden, lumingon siya at biglang sumulpot sa likod niya ang isang matandang lalaki. Edward ang pangalan ng matandang lalaki, at pagkatapos makumpirma na pareho silang normal. Ibinaba na rin ni Edward ang kanyang bantay at magiliw na pinagsilbihan si Aiden ng pagkain, at ang mga gamit sa aparador ay maaaring kunin ng kusa. Hindi alam ni Aiden na malapit na siyang masaktan. Habang kumukuha siya ng alak, biglang sinugod ni Edward si Aiden mula sa likod. Mayroong ilang mga mabait na tao sa isang post-apocalyptic na mundo kung saan kakaunti ang pagkain.
Maya-maya pa ay nagising si Aiden mula sa pagkakakoma. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang zombie sa harap ng kanyang mga mata, na halos matakot siya sa kamatayan. At ang zombie na ito ay asawa ni Edward, mahal na mahal siya ni Edward kaya hinding-hindi siya susuko, kahit na maging zombie na siya. Kaya't itinali ni Edward ang kanyang asawa sa kama at pinanatili itong bihag. Bago iyon, ang kanyang dalawang alagang aso ay naging pagkain ng kanyang asawa. Hanggang sa nakilala niya si Aiden, ang asawa ni Edward ay maaaring magkaroon ng pagbabago sa panlasa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may biglang nag-uusap sa labas, at si Eva ang tumatawag kay Aiden. Nang lumabas si Edward upang suriin, si Aiden ay nagsimulang magpumiglas ng husto at sa wakas ay nakawala mula sa mga pagpigil. Narinig ni Edward ang tunog, hinayla ni Aiden si Edward sa likod niya kaya naging buffet siya ng mga zombie. Aalis na sana siya nang marinig niyang humihingi ng tulong si Eva. Pinasok ng mga zombie ang bahay niya, si Aiden agad na parang stimulant, sa pamamagitan ng zombie swarm, sa bilis ng liwanag pauwi. Nakita niya si Eva na nakulong sa balkonahe at mga zombie sa buong bahay. Hindi na nag-isip si Aiden, hinayla niya ang tela at diretsyong tumalon pababa. Dumating na ang mga zombie, may baril sa lupa, kinuha ni Aiden ang baril at pinatay ang zombie sa isang putok. Ngunit ang tunog ng baril ay umakit ng higit pang mga zombie. Nagmamadaling ibinaba ni Eva ang tela, hinawakan ni Aiden ang tela at umakyat. Sinundan din siya ng mga zombie, sa pagmamadali, tumawid si Aiden sa balkonahe at pinutol ang tela. Nahulog ang zombie, sinabihan niya si Eva na bumaba. Hinayla ni Eva ang tela at tumalon pababa, nahuli siya ni Aiden. Nang hindi nagpapahinga, tumakbo sila sa koridor at papunta sa isang ligtas na daanan. Mula rito, maaari na silang dumiretso sa bahay ni Aiden. Sa pintuan, sinabihan ni Aiden si Eva na maghanda. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay sinalubong siya ng zombie. Sinundan ni Aiden ang zombie at gamulong pababa, tumalon ang zombie kay Aiden at parang baliw. Sa kritikal na sandali, kinuha ni Eva ang isang palakol ng yelo at tinamaan ng malakas ang zombie. Matagumpay na nailigtas si Aiden, dumating sila sa koridor, at may mga zombie sa harap at likod nila. Pagkatapos ng isang mahigpit na labanan, sa wakas ay naalis nila ang mga zombie. Malapit na ang destinasyon, pero bago pa man sila makapasok sa pinto, may tumakbong zombie. Pinapasok pa lang ni Aiden si Eva sa bahay nang tumalon ang zombie sa kanya. Nakatingin lang si Eva nang walang magawa, sinubukan ng zombie na pumasok sa silid, ngunit hinayla siya ni Aiden palabas sa susunod na sandali. Desperado niyang binantayan si Eva, at sa wakas, bumalik siya sa loob ng bahay. Sinabihan ni Aiden si Eva na layuan siya, naglakad siya papunta sa balcony, kung talagang nakagat ng zombie, makakatalon agad siya pababa sa kabutihang palad ay maswerte si Aiden. At hindi siya nahawa, umiiyak sila sa tuwa muling dumating ang ingay ng sumisitsit sa labas ng bahay, sumugod si Aiden sa ref, lumapit din si Eva para tumulong bagamat hindi naalis ang panganib, naging mas malakas sila pagkatapos ng lahat ng karanasang ito.